Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm for Japan, Kaban Aquarius. Aray, sabihin na natin. Tingnan natin ay yung this reading is for you, ang mga makagaganap o mangyayari sa natitirang araw ng August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, bakunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Leo, Libra, Aries, Sagittarius, Virgo, and Taurus. May nakikita ako na travel soon or you have a travel. Meron din ako nakikita na hindi ko alam kung may pamumunuan ka or there's a group of people na parang pupuntahan mo o parang ganun ako nakikita. And then, parang magkakaroon din sa iba sa inyo ng parang there's an objective of layunin of a situation. Parang you thinking advance in a situation din. May ganun. Siguro, matagal mo nang plano na mag-travel. Maaaring ganun. O kaya, matagal mo nang meron ka na mga matagal na plano. Inisip mo na yun na matagal na gagawin mo. Ganun. Makaka-receive sa inyo, marireceive kayong regalo, gift, may mga kasiyahan, happiness, joy. Also is may magbibigay sa'yo ng pagmamahal or ikaw, or vice versa. Ikaw ang bibigyan ng gift or ang bibigyan ng pagmamahal. Vice versa tayo. Siyempre, handun din yung mga papuri, no? May mga papuri, makaka-receive ka ng in a good way. Sorry, teka lang, na ano yung throat chakra ko. In a good way naman siya, may mga pambobola ako nakikita. Ikaw ang mambobola or may pambobola. Or bolahin ka. Alam mo, kamusta ka na? Ganyan, yan. Ganito, ganyan. Yung mga ganang sitwasyon. Example ko lang yun. Siyempre, diba? May enemies ka, Aquarius. May blockage, no? Sa pagsisimula o pag-uumpisa ng enemies. Magulo yung isip mo. Sana, may mga gusto ka ma-achieve actually. May mga gusto ka ma-achieve pero may blockage ka kasi. May mga gusto ko pisahan pero may blockage ka. May enemies and also may mga konting delay. May mga challenge na darating. You want to structure or you want to begin to start to structure in a situation pero hindi mo magawa o hindi mo pa kamit-kamit yun. Kumbaga may obstacle, may blockage or medyo delay pa siya siguro sa iba sa inyo. Sa iba naman dito, may nakikita ako na matigas ang ulo. Pwedeng ikaw or someone is matigas ang ulo. Ganyan, so nakita ko dito. May mga conflict, malaki man o maliit yan, may mga debate, there's a hard work situation, may mga pang-aabuso, or abusuduhin ka, or abusuduhin mo yung sarili mo, may mga pain ka na mararamdaman, pwedeng sa trabaho, pwedeng a physical activity, or any situation na painful sa'yo, lalo na kung may mga tao na ayaw sa'yo, galit sa'yo, or enemies. Siyempre, yun yun, di ba? And maaaring iba sa inyo is, baka may mga mahilig mountain climb. Yan, no? There's a hope, or chance or hope, ako nakikita, sa iba, there's a lack. Pwede sa gambling, pwede in a situation of, sa ibang bagay. Pwedeng laki ka sa ibang bagay, maaaring ganun. There's a lack. Ganyan. May mga opportunity, ako nakikita sa iyo. Maaaring idea mo yon or may mga gusto kang a-action na opportunity. Small happiness, yes, coming. Sa nakita ko dito. Sabi dito, merong may paglipat, pero may blockage ka. No, siguro you thinking about paglipat, pag-alis, may mga bagay na you want to transform, pero delay, may mga bagay na kailangan i-progress na kailangan i-move or kailangan ng action or movement. Sinasabi rin dito, sa iba dito nagiging flexible ka in a situation mo. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang
energy mo. Ano energy ni Aquarius Universe? Devil agad. Wala, may taong nag-iisip sa'yo ng masama. Ano po yun? Lalaki. Ay, devil again. Lalaki nga. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Lalaki siya. Pero may babae eh. No? Baka naman ikaw to. Tingnan natin energy mo. Energy niya. Ganun. Okay, magkakaroon. Okay, energy mo, andito kasi situation mo na siguro may mga mariremanizing ka from the past situation. Siguro may mga maaalala ka, ganyan, mga sitwasyon na hindi naging maganda, mga sitwasyon na naging toxic sa buhay mo, mga taong nagsinungaling, ganyan, mga tao na niloko ka at pinaniwala ka nila, ganyan. Kung sino man to. Yun ang nakikita ko. You're reminiscing the past situation. Napangit. Napangit. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, may mga sitwasyon na gusto mo man sabihin is hindi mo masasabi. Nakikita ko. Gusto mong desisyonan pero hindi mo madidesisyonan. Yun ang nakikita ko sa'yo. No? Parang doon ka kasi sa situation mo na magiging aware ka also sa emotions ng ibang tao. Yun, may ganon. Ako nakikita. Energy mo, sana, syempre, hindi ka ma-lack of idea kasi siguro iba dito, malalack of idea ka, lack of planning in some aspect ng buhay mo. Andito yung sitwasyon na parang ang hirap-hirap, parang may mga inaaral ka o pinag-iisipan ka na isang sitwasyon sa buhay mo na ang nahihirapan ka. Nahihirapan kang intindihin, nahihirapan kang any situation, parang nahihirapan kang gawin, intindihin, pag-aralan, parang gano'n. O hindi mo ma-accept, parang gano'n sa sitwasyon sa nakita ko dito. Also, you're stuck. You're feeling trapped, you're stuck, stagnant ka sa iba sa inyo. Yun ang nakita ko. Nandito ka rin sa sitwasyon mo na may mga kinikim-kim-kim-kim. Ang dami naman atin nun. May mga kinikim-kim ka na emotions, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin. Ikaw ang may director sa'yo. Ano parating kay Aquarius? Aquarius, ingat ka kasi may nakita ako na sana hindi ikaw. May tao magsisinungaling, sarcastic, paranoid, iinsultuhin ka, very defensive. Ano pa? May tao na ano yun yung pwedeng magmarunong, nagtatali-talinuhan, kumbaga, sasabihin niya tama siya, mali ka, ganun. Ano parating kay Aquarius? Magiging hindi maganda yung pananalita sa'yo or being a rude. Ganyan. Ang arte mo ate. Ang arte ko talaga. No? Yan, mga very defensive. Ganyan. Yan, yun na. Maarte talaga si ate niya. Ano parating kay Aquarius? Ang arte-arte mo ate. Parating sa'yo. Yan. Ano yun? Dami mong isipin. Parating sa'yo, hindi ko alam kung ikaw eh. Ikaw or someone, may mga iiwasan ka. May gulo sa iba. Hindi lahat, kasi nandito sa 11. May gulo. Maraming tao eh. Hindi ko alam why. Meron bang sitwasyon na may pupuntahan ka ba na maraming tao? Tulad ng sabi ko, di ba, yung unang sinabi ko sa intro, di ba, may nakita akong ganun. Yun ang nakikita ko dito. Gulo, away, conflict, disagreement, tension. May mga tao na
nasabi ko na rin kanina, defensive, mataas ang ego, ganyan. May tao na hindi very supportive sa'yo or walang pakialam sa'yo. May disloyal person or pangliling lang, manliling lang, o nangliling lang, or sarili mo yun. No, nililing lang. Medyo weak yung energy. Hindi ko alam kung mapanghinaan ka ng loob or lack of confidence ka lang. May mga taong arugante. Ako nakikita dito. Sa iba naman is you will become a center of attention. Pag-uusapan ka. And then, marami makaka-recognize sa'yo or may makaka-recognize sa'yo. May mga tao naman din na, kung may mga tao na hindi very supportive sa'yo, may mga tao din naman na very supportive at there's a love para sa'yo. Tatandaan mo palagi yon, no? Siyempre, may mga sinasabi rin dito na pinag-uusapan. It comes to a territorial, parang ganun. And then, comes to money, meron din. Ako nakikita dito. Ingat ka na lang, no? Dito sa nakita ko dito. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na may travel yung iba this August, ano? Siguro, may travel kayo. Wina 8 days, 8 hours, 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months. Yun nakita ko sa iba. And then also, ang nakikita ko dito is, may mga point ng buhay mo na nagtitiis ka, nagtitimpi ka, kasi gusto mo lang kalmado, gusto mo lang katahimikan, gusto mo lang kapayapaan, gusto mo lang na pagkakaisa. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Parang you have an idea to pursue, ang sinasabi rin dito. Pero there's a victory and success. Kumbaga, may mga taong, may communication no? Ako nakikita sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng mental clarity to pursue something into your life. Sa iba sa inyo is may mga new project, o kaya may mga excited to pursue kayo na idea, may mga ganang sitwasyon. At iba naman sa inyo, mukhang may tatahakin kayo na bagong journey. Maaring after this month, or after month, or by next year. Yun ang nakikita ko dito. Anong dapat iwasan? Ni Aquarius. Uy. Ano po ibig nyo sabihin, universe? Aquarius. Dapat iwasan? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Ano ka rin magmahal, no? Deep. No? Pag magmahal ka, sobra. Lalo na sa mga tao na pinahalagahan ka at minamahal mo. Sobra ka magmahal. Napaka-deep mong magmahal. No? Sa nakita ko dito. Talagang handun yung you want to be stable. Yung mga tao na yun, gusto mo okay sila. Kung okay ka, okay din sila. Yun ang nakikita ko sa'yo. Also, dapat mong iwasan is not to focus to yourself. Hindi ka magtaas sa intuition mo. You need to take care of yourself. Huwag kang iwasan mo yung masad, malungkot, puot, moody, or magkaroon ng dramatic situation or mag-focus in a dramatic situation. Iwasan mo yung mga negativity or doubt sa sarili mo, kung ano yung mga gusto mong umpisahan, gawin, aksyonan, gawin mo. Siyempre, iwasan mo is not to fulfill your dreams. No, ang sinasabi dito. Siyempre, yun itutok din. Sinasabi rin dito. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Yan ang mga dapat mo iwasan. No? Ang nakikita ko dito. Siyempre, stress. Stress. Iwasan mo yun. Yun ang sinasabi dito. Alagaan mo daw yung sarili mo dito. Alagaan, pahalagahan. Yun. Tingnan natin ang love. Ay, tapos na ba ito? Kamusta ang love? Lagi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man siya. Kamusta ang love ni Aquarius? Sa natitirang araw ng August 2025. Nya, parang hindi maganda to. O, di ba? Hindi maganda. Ba yun?
Mukhang magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. O pwede rin sa iba na nagkaroon talaga ng separation. Sa iba dito, family related eh. Nakita ko eh. Iba, lovers pala. Okay. When it comes sa love, yes, nagkaroon ng separation sa iba, no? When it comes to a love, nagkaroon na ng separation, ang isa kasi dito eh, vice versa, no pointed name, o no pointed, kung sino man kayo. Nagkaroon kasi na pag-play when it comes in this relationship, no? Andun yung situation na isa sa inyo is nahahatak pa rin ng nakaraan. Na isa sa inyo naging pasaway, isa sa inyo is siguro andun yung pagiging immature, no? Nagkaroon ng third party rin sa iba. Sa iba is, syempre nandun, alam mo yun, nandun na yung pagdududa in a relationship una pa lang, no? Siguro sa iba sa inyo. Dumating yung point or time na nagkaroon ng pagdududa na. At nangyari na yung dapat na mangyari. Sa nakita ko dito. Yon, may pag-iwas. Sa point na napagod na yung isa. Naging masakim at makasarili kasi yung isa. Sa nakikita ko dito. Sarili niya lang inisip niya. Kumbaga hindi niya inisip. As long as masaya siya, yun lang din. No, sa iba sa inyo. Sa mga magkakarelasyon, sa single, kasi sabi dito, patient. Naku, wag kang papasok muna sa relationship ngayon kasi baka hindi maging maganda yung relationship. So, iba sa inyo, maaring makikilala nyo is a person who is in a distance. Pwede nasa ibang bansa, pwede nasa taga-province or may gap. Ano ba ito? Saan ba to? Yun ang nakikita ko dito. Sa mga magkakarelasyon, painful to, no? Siguro nga kasi isa sa inyo immature or pasaway talaga, ganyan. Maaari nagdududa ka na rin sa karelasyon mo. Yun ang nakikita ko dito. More on siya, hindi maganda yung relationship. More on depression, conflict, yan, pain. More on pain siya sa nakikita ko dito. Dumata rin na lang din yung, siyempre, isa sa inyo kasi nagmamahal eh. Kaya nahandun lang yung handun yung kumakapit, no? Yan, kahit na alam mong may red flag o nagkakaroon ng red flag in this relationship, kahit na masakit, tinatanggap ng isa sa inyo. Ano ba yan, anak? Ninaayos ni mami? Wala din. Mate. Tingnan natin yung money mo. Aquarius. Onesang. Onechang. Akang. Diba? May gwardiya yung puti. Sabi niya, huwag mong kainin yan. Sabi niya. Yun, diba? Hinabol niya yung dilaw. Kamusta yung money ni Aquarius? Ba't parang hindi tabingi ata. Natatabingi ako. Parang tabingi yung money ni Aquarius Universe. Ano to Universe? Nyank. Okay, sa money mo, nakita ko sa'yo dito, jungling ka or you try to make it balance talaga and control yung money mo, no? Sa nakikita ko dito, binabalanse mo talaga siya. Pero ang nakikita ko dito, there's an objective or meron kang layunin na siguro may pagkakagastusan ka. Ganyan, sa nakita ko dito. May mga iniisip ka or you have an idea. Siguro, bibilin ko to, gagawin ko to, ganyan. Sa iba, ganun. So, nakita ko dito. Maaaring magkakaroon din ng pag-uusap related to a money. No? Yung mga collaboration, dealing, situation, ganyan sa iba sa inyo. Yon ang nakikita ko dito. May pag-uusapan kayo related sa money, puro money yan. Yun ang nakikita ko. Medyo, siguro gagastos ka dito. May paggastos ako nakikita sa'yo. Kasi andito rin si Three of Swords. May mga siguro iba sa inyo
may mga biglaang paggastos o kaya may gagastusin ka talaga, ganyan, na malaki. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kontrolin mo na lang, no? Ano pa po pwede nating malaman kay Aquarius? Ang di ba? Sa may travel yung iba dito eh. No? Ang ano dito, ang nakikita ko pa sa'yo, may mga exciting situation coming. Yan, may mga sitwasyon din na may mga actionan ka. Nandito rin yung situation na parang you taking a risk in a situation. Ba't ganito yung ano ko? Sabay ganun eh, no? Sabi rin dito, parating sa'yo, may ano may pagja-judge. Ako nakikita sa'yo. Sabihin, may tao magja-judge sa'yo. Or you judging someone. Yun na nakita ko. May pagja-judge, feeling emotions, may mga illusionin ka, i-dream ka, may magsisunungaling. Yun na nakikita ko dito. Siyempre, yung travel ng iba is by 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 hours kung saan ka doon. And then, pwede rin by the next year of 3 months. Yun nga, may pagja-judge, may taong masungit, may pangliling lang, pandaraya, merong mga gagawa ng hindi totoong kwento. May taong may sikreto or may tao na nag-iisip ng masama sa'yo, may magaspang ang pagkaanalita, merong, ano ba dito topic ito? Bitter. Sana hindi ikaw yun. Sabi ganun no? May taong bitter. Masama o wala sa katwiran. Yun. Ang nakikita ko dito. Iba sa inyo masikreto. May tao, ikaw or someone is magiging cold. Yan, magiging malamig. Iba dito is siguro hindi ko alam kung ikaw overly emotion. Yun na nakita ko, either overly happy or sadness siya. Grabe yung dito no sa iba no. Alam mo yung sinasabi kasi may tao kasi nagsasalita dito. May tao nagsasabi na ano yun? Handle kasi yung fire energy ng tao na to, no? Kumbaga, siguro sama ng loob sa'yo o ikaw ito. Alam mo yung sinasabi niya na hindi pa tayo tapos. Parang gano'n. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin, advice. Sabihin mo, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi ni Fernando po? Hindi pa tapos ang salok. Tama ba ako? Alado ko devil nga, sabi ko sa iyo eh. O, diba? Ito nga siya. Sana hindi ikaw yan. May tao dito na sakim sa pera. Hala, ito yung sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Okay, when it comes to advice, hala, bakit ganun? Bakit ganun? May pinag-uusapan ba kayo related sa kamatayan? Or someone thinking o iniisip niya na sana mawala ka, mamatay ka, get lost, ganyan. Kumbaga may tao dito na alam mo yung alam mo yung, di ba, tama nga ako, hindi ako nagkakamali. Yung nagsasalita siya ng mga Latin word, o kaya nagpapalipad hangin, may mga bilang mangyayari sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, taong makasarili, sakim, materialistic, tao na tahimik pero may masamang pakay sa'yo o masama ang pakay sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Okay, when it comes to advice, mag-trust ka sa intuition mo. Try to release or i-freedom mo yung sarili mo sa mga tao na very toxic, place toxic, situation na toxic, relationships na toxic, sa
mga taong sarili lang iniisip nila. And syempre, release your limiting belief and reclaim mo yung power mo. Be independent. It's time to start. May mga point na kailangan mo ng pagpasyahan this time to be stable. Be stable. And umiwas ka sa mga tao na gagamitin ka lang. No? Because of the needs. Kumbaga, mag-trust ka sa intuition mo kasi maraming tao sa paligid mo na ang pakay lang nila sa'yo is pera or needs ka nila because of sa pangsariling kapakanan nila, hindi because of the love, no? Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon mo. Medyo hindi maganda, no? Sorry ito yung nakuha ko no? Siguro naman hindi ikaw to, pero maganda pa rin siya kasi may warning sign ka. Diba? Makakatulong sana, sana makatulong sa inyo. Arigatou namaste, God bless.